present to you. Let's begin with our co-hosts. First, pagdating sa comedy, she's definitely one of the top comedians that comes to mind. Ladies and gentlemen, please welcome Tuesday Vargas. And of course, when it comes to hosting, she is definitely one of the best in the business. Also joining us as our co-host for Talentado Pinoy 2014 is Miss Mariel Rodriguez. Hello! Magandang gabi po! Mariel, Tuesday, a short message please for fans beginning here tonight. Hello, good evening sa lahat na nagpunta. Thank you so much sa time ninyo. Sana po, masuportahan ninyo ang Talentadong Pinoy 2014. Thank you so much for being here. Tuesday? I am humbled because this task that was given to me is very daunting, but still, Very daunting. Daunting. Spell daunting. Mahirap na lang. Mahirap. Mahirap. At maraming salamat po't nabigyan ako ng pagkakataon na umalalay at sumuporta sa isang palabas na talaga pong mula simula ay pinaniniwalaan ko. At maraming salamat po't nandito kayo para sumuporta po sa bagong kabanata ng Talentadong Pinoy. Yun lang po. Very well. Thank you. And of course, our main host of Talentado Pinoy 2014, we are very excited and happy to have him on board. Ladies and gentlemen, please welcome the one and only Mr. Robin Padilla. Mabuhay mga kapatid! Maraming salamat po sa inyong pagdating sa aming masasabing pagbubuklod at isa na namang pong pagbibigay parangal sa mga talentadong Pinoy. Maraming salamat po sa inyong pagdating muli. Thank you, Robin, Mariel, and Tuesday. Now, alam ko naman po excited na kayong ma-interview sila Robin, Mariel, at Tuesday. Pero bago po yun, para naman po ma-feel na natin ang Talentadong Pinoy 2014 fever as early as tonight, meron po kaming inimbitang special guest na papakita ng kanyang extraordinary talent. He is none other than the first ever ultimate Talentadong Pinoy. We welcome back Joshua Davis, also known as the Yo-Yo Trigger. Mga kapatid. Palakpakan naman siya, no? Ready po! Ayun! Ready tayo! Don't you ever say I just walk away, I will always want you. I can't live a lie, running for my life, I will always want you. So, refresh your memory, tell us about yourself first. Well, ayun po, ako po si Joshua Rafael Davis, also known as the Yo-Yo Trigger. I joined Talentado Pinoy before po, 13 years old pa po ako. And then, third Hall of Famer po ako. Nung naging Ultimate Talentado po ako, that is 14 years old. And then I joined World Championship of Performing Arts in Hollywood. Yeah, WCOPA. 16 po ako nun. So, ayun, ngayon po, 19 na po ako. Medyo nag-iba na po yung itsura ko, so sometimes, hindi na po, like, sinasabi nila, nagbinataan na si Josh. Because before po, sa mga hindi po nakanood sa akin before, ano po mataba ako before, tas maliit lang po ako. As in, mataba po talaga. Ayun po. Okay, last question. Last question. So since winning Talentado Pinoy, how has life been like? And in your way, can you share na lang how has winning Talentado Pinoy helped in your other endeavors?
Ayun po. Nung sumali po kasi ako Talentadong Pinoy, actually, I joined po because of my brother. Doon po kasi sa story ko, sa Talentadong Pinoy, yung brother ko po kasi, he passed away po. Tapos siya po talaga yung may dream na parang, before po, nung buhay po siya parang, Josh, I wanna join Talentadong Pinoy because I wanna showcase our talent, parang ganun. So, nung namatay po siya, like a month after na mamatay siya, sumali po akong Talentadong Pinoy para po i-continue po yung dream namin. And then, I joined Talentadong Pinoy. Sabi ko po sa reel ko before, na parang makatungtong lang po ako ng Talentadong. Actually, nung nakatungtong lang po ako ng entablado ng Talentadong Pinoy, for me, mission accomplished na po ako for my brother. And then, nagtuloy-tuloy lang po yung swerte po. Tapos hanggang sa naging ultimate Talentado nga po ako. Tapos, my life after Talentadong Pinoy po is, ano lang po eh, actually, same lang po talaga. It's just that nadadagdagan na pag sometimes when I go to the malls, parang, that's Joy Whittaker, that's Joshua Davis, can we take a picture with you? Yun lang po talaga yung na-add. Pero, all in all, same lang po talaga, same pa rin po, ganun pa din po. Ayan, thank you. Thank you, Joshua Davis. Another round of applause, please. For everyone's information, siya nga rin po ang 2011 World Championship of Performing Arts Grand Champion of the World for Variety. So, kita-kita mo po ito. Well-rounded ang talent ng mga Pinoy. Alright, before we get to our question and answer portion, I would first like to take this opportunity to acknowledge, of course, the very hard-working team behind Talentado Pinoy 2014, starting off with the business unit head, Mr. Anthony Pastorpide. And of course, the program manager, Jewel Balboy. The director, Mr. Monty Carumao. Executive producer, Teresa Fortaleza. And of course, the rest of the hardworking men and women working behind the scenes and behind the cameras to make Talentadong Pinoy 2014 the success that it will be. Congratulations. Alright, and of course, as we're now opening the floor for questions from the media for Tuesday, Mariel and Robin. Opening our Q&A is Tito Mario Bautista. Also joining our panel is the Chief Entertainment Content Officer TV5, Ms. Wilma Vigalban. Yung first question siguro is for Ma'am Wilma. Paano napunta si Robin dito at si Maria sa show? Ano yung naging proseso na invite? Tinanong namin siya kung may interest ba siyang i-host ang Talentadong Pinoy. Tapos, sabi niya, bigyan daw siya ng mga tapes, mga video ng past Talentadong Pinoy. Pinadala namin siya, tapos mga series of meetings to eh. Hanggang, actually ang pinaka-germ nun, kasi nagustuhan niya na yung malalapit siya sa mga tao at yung mga talento niyan magiging isa siya sa pagpapalabas nito. Nakita niya yun eh. I think, kung hindi nakita ni Robin yun dun sa show, at hindi niya nagustuhan yon, hindi natin makikita si Robin dito ngayon. Talagang, pinanood niya yung lahat. Sabi niya, ang ganda pala nito. Ito pala yung talagang raw na talent na hinanap ninyo. Hindi lang siya singing, dancing, lahat ng klase, basta talentong pwede mong makasiya sa ibang tao. Nakita niya yun eh. Yun nagustuhan niya sa show. So, but I think what you want to find out is before that, di ba? Merong dapat nag-host nitong show na to na hindi natuloy for some reason. So, huwag na natin ungkatin kung paano nangyari, pero hindi sila yung naging host ng show. I think, on top of everything, it's a blessing. And this, what we're seeing now with Talentadong Pinoy is what it's meant to be. So, Robin, ano naman ang kinagusto mo dun sa show at tinanggap mo siya maging host na? Una, magiging ano lang ako, honest. Kalabang kasi dati ng show ko to. Kaya hindi ko to pinanonood. Kaya noong napag-usapan namin ni Ma'am, sabi ko, tulad nga ng kwento ni Ma'am Wilma, patikin nga po nung mga dating episode.
natuwa ako eh. Na pinanood ko, tuwa ako dun, lalo na sa mga sirkero. Dahil siguro lahat naman ng tao dito, nung mga bata tayo, talagang naaaliw tayo sa mga kababayan natin may pinakikitang pambihirang talento. Kaya, pagkaraan lang ng ilang araw, sinabihan ko na kagad si Miss Betchay, yung aking manager. Sabi ko, kontakin mo na si Ma'am Wilma kasi dapat makita pa ng mga tao to, dapat to wag maputol. Kasi iba talaga ang talentong Pilipino, iba ho talaga. At yan ho, isa sa mga kayamanan natin yan na dapat natin pagyamanin at dapat natin suportahan. At syempre, ang isa pang bonus doon, noong kinausap ako ni Ma'am Wilma, kaakibat si Mariel. Parang nami-miss ko yung panahon namin sa Wawawi, no? Gusto kong maibalik yung ganong klaseng samahan naming dalawa. Kaya, minahal ko na talaga yung talentadong Pinoy. Doon pa lang, inumpisahan ko na siyang mahal. So hindi naman ikaw ang nagsabi na package deal kayo ng misis mo? Kailan nang galing? Una pa lang, unang bagsakan pa lang ng usapan, yun ang agad ang sinabi ni Ma'am. So, what made you think na mas ma-effective kung silang pag-asawang magiging host compared to before? Actually, syempre, alam nyo, lahat ng networks may PROGCOM, di ba? We have a programming committee. And when we were discussing on who best to host Talentadong Pinoy, it was our president, si Noel Lorenzana, who said, if it's Robin Padilla, then it's going to be something new. People will watch it because it's not going to be just a replacement host. But better, if Robin is there, Mariel should be there too. Kay Noel yun. So, nirelay ko rin lang naman sila. Pero, di ba Robin, nag-renew ka ng contract sa ABS? So, what happens now? Ano pa rin naman po, okay pa naman po ng ABS. Ano lang po ito, noong una pa lang nalabas ko sa TV5, yung Jasmine, nagpaalam na ako. Tapos, nung napag-usapan namin ito ni Ma'am Wilma, bumalik ako uli sa ABS, nagpaalam ako para dito sa Talentadong Pinoy. At masaya naman sila dahil magkasama kami ni Mariel. Masaya naman si Ma'am Cory, at wish naman sila ng good luck. So, maayos lahat. Oo, sa tanda kong ito, ayoko na ng mahirap na. Ano naman ang magiging pagkakaiba ng Talentadong Pinoy na ito dun sa mga unang seasons ng show? How will you be as a host? Yung pagiging host po talaga, ibibigay ko na yan kay Mariel at kay Tuesday. Pero hindi, kanina ikaw ang active na active. Grabe nga ang energy mo di ba? Yun lang yung sagot ko, yung energy. Talagang yun ang may papangako ko sa Kapatid Network at sa mga staff at sa aming direktor. Yung energy, talagang 100% yun. Mula umpisa yun hanggang katapusan. At yung pagmamahal ko doon sa mga talentadong Pinoy, talaga pong yun. Talagang galing sa puso ko yun. Hindi lang usapin ng trabaho ko. Talagang sinusuportahan ko sila. At syempre po, meron na kaming mga inilagay na bago. Like? Una, ibinalik po yung kurtina kasi tinanggal nila yun dati. Nung binigay nila sa akin yung mga DVD, yung kagad ang sinabi ko kay Sir Anthony, ang galing nung kurtina kasi para sa akin yun yung puso. At sinabi naman nila, hindi, talagang ibabalik namin yun. Lahat naman nung nangyaring usapan, parang tugma. Yung diretso. Tapos yung, sabi ko, gusto kong ipagtanggol yung mga talentadong Pinoy. Kasi nakita ko dun sa mga unang episode, kapag nahusgahan na ng mga judge, ng mga talent scout, wala nang nagtatanggol. Sabi ko, pwede bang magbigyan nyo ako ng kapangyarihan na ipagtanggol ko naman yung mga
talentadong Pinoy. Kasi may napanood ako doon, nagbubukas ng lata, sinaraduhan agad ng kortina, sama ng loob ko. Sabi ko, nga, ikaw ba kaya mo magbukas ng dilata, ng kutsara? Gano'n, yung mga gano'n po, hanggang sa nailigay na nga nila yung si Mariel at higit sa lahat, nandiyan si Tuesday. Na iba-iba kami, si Mariel, class na class. Ako naman, haragan. At isa namang napakagandang nagpapatawa. So, parang maging abogado ka ng mga... Ako ang kanilang lawyer. Kaya lagi akong I-object. So, magkakaroon kayo ng discussion ng mga judges pagka gusto mong ipasok ang isang contestant at ayaw nila? Parang korte talaga. Kapag in-objectan ko yung kanilang mga sinasabi, pupunta ako sa jury. At hihingi ako ng pagkakataon sa jury. Silang dalawa rin, si Mariel ang referee sa akin sa judge kasi pwedeng mag-away kami ng judge eh. Oo, pwede talaga, malamang na malamang. Si Tuesday naman, ang hawak niya yung crowd. Pagka sinenyasan ko yung crowd, lusupin yung judge. Hindi, ganun. So, taga-awat si Mariel. Kumbaga, pag umiinit na yung Ganun na nga po. So, other than that, wala nang ibang magiging pagbabago sa show? Alam niyo, ako ang napansin ko, ang iba sa treatment kasi yun di ba? Ng host. Si Robin, malapit siya sa tao Alam niyo ba, mula nung nag-set up sa studio, di ba matagal yan, lalo ng pilot. Nag-taping kami ng Friday, Lunes pa lang nag-set up na, ganyan, Martes, Merkules. Nandun na siya, araw-araw. Yung pinaka-rehearsal, kasi gusto niyang kilalanin yung tao. Hindi pa siya sumasampa sa stage, wala pang ganyan. Naobserbahan lang niya. Tapos yung rehearsal night, natapos kami, gabing-gabi na, hindi na umuwi. Doon na daw siya matutulog. Kasi gusto niya mag-almusal kasama yung contestants. So, gano'n yung ginawa niya, kinilala niya. So, you see the warmth, and you see na pagka in-introduce mo o kinausap mo, hindi yung kasi doon mo lang nakilala o meron kasi sinusundan na script. Kilala niya yung tao. Kilala niya yung lumaban. Alam niya kung bakit gusto sumali sa contest. Mayroong ganong personal touch. Kita ko yun sa kanya. So, hindi ka na kaya maging bias doon sa for or against a contestant dahil masyado kang involved sa nila? Hindi naman po. Kasi katulad nung huling episode namin, akala talaga nung lahat, nung aming mga kasama, magiging bias ako. Kasi meron, nakita naman yung kanina, may nasaraduhan na. Maraming nagsasabi na bigyan ng pagkakataon. Pagdating sa pagka-professional, kailangan meron tayong boundary. Meron tayong sinusunod na patakaran. At pagdating doon, kailangan medyo matibay tayo. Bibigyan na lang ni Bossing ng pera. So, ilan na ang episodes na natin nyo so far? Isa pa lang po. Yung palalabas sa Sabado? Ako. Paano yung pag nag-start ka na ng shooting mo nung film test entry mo? Binigyan naman po ako ng pagkakataon ng TV5 na makapag-tape muna kami ng ilan. Para pag nag-umpisa ako ng shooting sa September, kamadong-kamado na po ni Mariel. So mag-advance taping kayo? Then September you start yung shooting? Opo. Okay, good luck. I hope sana maging big-big itong Talentadong Pinoy with you as the host. Maraming salamat. I have a question coming from Jerry Ocampo. Kay Tuesday Marcas. Dati ay judge ka lang dati sa Talentado. Anong pakiramdam na host ka na ngayon? Hindi po ako makapaniwala. Actually, natanggap ko po yung tawag. In all honesty po, Friday po ang taping. Saglit na saglit lang po, tapos hindi ko pa alam yung buong detalye. Pero nung nalaman ko po yung bibigay na tungkulin, yung mga gagawin, sinabi ko po sa manager ko, kung ano man yan, oohan na natin yan. Kasi naniniwala po ako na hindi po yun darating kung hindi talaga nakalaan. At saka dahil nga po malapit yung Talentadong Pinoy sa puso ko, gusto ko ulit maging bahagi nung palabas. Kasi tuwing, yan, kagaya sabi ni Joshua, tuwing maglalakad ka sa publiko, sa mall, halimbawa kung ganyan, ang lumalapit sa akin lagi, lola, nanay, mga may kaidaran. At
talagang may yapos, may hawak na Tuesday yung sinabi mo nung episode na to, tandang-tanda po nila. Ibig sabihin po, tayo ay malaking instrumento sa paghubog ng utak ng mga tao at isa ang talentadong Pinoy sa mga naging trabaho ko po sa showbiz na nagbigay sa akin ng pagkakataon, maibigay ko yung pyesa ko para sa utak ng mga manonood at napakaganda pong regalo nun. Kaya inoohan ko po agad. Okay, thank you. We have a question from Tito Bong De Leon. Ang una kay Robin, how does hosting Talentadong Pinoy affect you or take you? In the sense na hindi ka pa nawindang kaya sapagkat this is out of your turf. Hindi naman ako naguluhan o sapagkat parang nakikita ko yung sarili ko nung unang ako'y nag-aartista dun sa mga taong ito. Kaya nga ako nagkaroon din naman ng commercial na break mo yan, kagatin mo yan. Para sa akin talaga, dapat talagang bigyan ng pagkakataon nitong mga taong ito. Nung kumakain nga kami, na nag-aalmusal kasama yung mga contestant, tuwan-tuwa ako sa kanila kasi yung kanilang, siguro dahil sa tagal ko rin sa pelikulang Pilipino tsaka sa television, nakakainggit yung kanilang passion na gumawa ng yung ilabas yung kanilang talento. Siguro ako nga na-inspire nila na hindi, kaysa yung ako nakaka-inspire, hindi, na-inspire nila ako na walang inspiration ang talent sa kanila. Yun ang meron kasi doon isang talent na parang si Bibi din talagang gay din siya na nakakwentuhan ko. Sa kanya parang pagkausap mo siya, nagpe-perform na siya. Ang galing para sa akin, ano to, regalo sa akin itong pag-host nito. I-segue ko na kay Mariel. Mariel, is a common knowledge na inseparable kayong dalawa ni Binoy. Hanggang ba naman sa hosting, magkadikit pa kayo? Actually, dito naman talaga kami nagsimula, di ba, sa hosting. So, babalikan lang namin yun. Thank you. Thank you. We have a question from Julie Bonifacio. Good evening po. Hi, Tita Julie. Ang question ko for you, Mariel. Hi. Hindi mo ba na-miss ang hosting, tsaka maninibago ka kaya after, diba matagal ka rin ng bakasyon, ha? Yes. Maninibago ka kaya with this new show? So far, so good naman. Kasi yung hosting parang, yung maganda sa hosting, tita, para ka lang nagsasalita, para ka lang nagkikwento. Ako, makwento naman akong tao. Madaldal naman akong tao. So, hindi siya something na out of my comfort zone. Siguro, ang iba lang ngayon kasi, first time ko mag-host ng isang talent show. Sanay kasi ako game show Oo, ganyan, di ba? So, ito talent show na talaga. So far, masaya naman siya at saka gusto ko naniniwala ako dun sa programa, kaya siguro okay na okay. Thank you, Tita. Congrats, Ma. Thank you, Tita. Alright, meron po ba tayo mga additional questions? Please feel free to raise your hand so we can approach you. Alright, kung wala naman po, may interview pa rin po muna natin mamaya. Sina Robin, Mariel, and of course, Tuesday, and of course, Ma'am Wilma rin kung gusto niyo po. Pero bago ang lahat, nais ko lang po paalala muli na sa Sabado na po, this August 16 at 7 p.m., ang grand comeback ng Talentadong Pinoy 2014. Ay, pakisabi ko sino yung mga judges for the... Sino daw po yung judges na po? For the first time? Si Alice Dixon, si John Sweet Lapus, at saka si Jasmine Curtis Smith, ang celebrity judges. Ang director natin si Monty. Asan? Monty Parungaw, show yourself. Tapos, 5 yung contestants na maglalaban-laban sa Sabado. Yung judges po, celebrity judges sila. Hindi permanent, hindi po yan mainstay. Mag-iiba-iba, pero pwede rin silang bumalik. Okay. This, as Talentadong Pinoy 2014, will run from August until December. Sa December po, December 14, meron tayong magiging isang Talentadong Pinoy na milyonaryo.
exciting.